Nagpaliwanag si Senador Bato de la Rosa kung bakit inatrasan niya ang pahayag noon na gustong samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Idinaan naman niya sa kanta ang pagdiin sa pagtutol niya sa pangingialam umano ng mga dayuhan. Nakatutok si Marie Zumali. Matapos ng tila pagkambyo niya sa hamon noon kay Senador Antonio Trillanes IV, Go ahead, make my day, Mr. Trillanes. Sige, go ahead. Kahit sumama ka pa, mag-serve ng warrant. Antonio Trillanes and some NBI operatives are still at the library. Siya ang nagkuha sa NBI na harangin ako dito. So Bakit natin hayaan siya nandito siya? ngayon umaatras na rin si Senador Bato de la Rosa sa binanggit noong kagustuhang samahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague. Gustong kung meron akong warrant, magpahuli ako para maalagaan ko rin siya doon. Yes, medyo nagbago. Dahil nung nalaman natin na hindi pala basta-basta makabisita sa kanya, kahit na magbisita ka, ang allowed doon, yung immediate family lang. Tapos yung kapwa ko. Yan ay matapos kumpirmahin ng International Criminal Court ang warrant of arrest para kay De La Rosa bilang co-perpetrator ni Duterte sa kasong crimes against humanity. Paliwanag sa akin ng senador. Pareho pa kayong kapwa detainee, walang assurance na magkasama kayo doon sa isang silda or isang building. Hindi mo alam kung saan kayo ilalagay at very strict ang policies nila doon. So, it defeats the purpose of being there with him in the same vicinity. Kung hindi mo siya malalapitan, hindi mo siya makakommunicate. May nauna na siyang pahayag na susunod siya sa local courts pero sabi niya sa aking panayam, I will cross the bridge when I get there. so hindi pa rin sigurado. Titignan natin. Basta ang masasabi ko lang, I will exhaust all legal remedies available. Bakit? Konbiktado na ba ako? I'm just being charged. At alam natin, ikaw alam mo mismo na ang background nitong lahat ay politika. Kahit magtanong ka sa taong bayan, may pinatay ba akong tao? Meron ba akong tao, pulis na itusan na patayin mo yan? Wala. After ako nagserbisyo ng tapat dito sa ating bansa, for how many years? Tuloy ang panawagan niya kay Pangulong Bongbong Marcos na huwag siyang isuko at kung di pakinggan ay maghahanap siya ng ibang makapagbibigay daw sa kanya ng suporta. Hindi ako magtatago, kundi mag-aapila ako doon sa aking mga kapwa PMAers. Mag-aapila ako sa mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines, sa aking mga mahal na mga kapulisan, sa Philippine National Police at lahat na mga uniform personnel sa ating bansa. Taps isa. Kinanta pa niya ang bahagi ng Philippine Military Academy o PMA hymn para idiin ang kanyang punto. Our country free. Alright. Yun po ang pinakabuod ng aming PMA hymn. Okay. Lahat kami ay ayaw magpa-oppress sa mga dayuhan. Maliwanag sa mga PMAers dito, ini-invoke niya yung alma mater song for personal reasons na nagpapa-victim effect siya, hindi naman siya biktima rito. Ang biktima rito, yung mga pinapatay nilang libo-libong Pilipino. Paglilinaw ni De La Rosa, hindi bayolente kundi mapayapang hakbang ang hiling niya sa mga taga-PMA. At matapos ang ilang araw na pagtangging sagutin kung bakit bigla siya nagpakita, matapos ang halos kalahating taong pag-a-absent sa Senado, umamin si De La Rosa na iniwasan talaga niya ang warrant of arrest ng ICC. I know that there was a threat to my liberty. Alam kong merong warrant of arrest ng ICC. Kaya ako, it's natural instinct, human instinct to preserve yourself. Self-preservation. Inamin niya ring isa pang dahilan ang mapalakas ang tsansa ng mga kaalyado na maagawang mayorya sa Senado. Gayon din ang nakaambang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, Planado? may kaugnayan yun. Hindi naman ako plastic na hindi tanggapin, hindi aminin na kasama yan sa rason kung bakit ako nag-resurface. Yung pagpapalit ng liderato ng Senado, yung impending impeachment trial. Giit niya, si ngayoy Senate President Alan Peter Cayetano lang ang nakakaalam ng kanyang paglitaw sa Senado at nagpasakay sa kanya sa isang sasakyang papunta roon na ayon kay Senador Panfilo Lacson ay pag-aari ni Senador Pia Cayetano. Basta sumakay ako. Yun ang sabi sa akin
Senator Cayetano. Sumakay ako dyan sa van. Hindi ko alam kung kaninong van yun. Binawi naman ng PNP-CIDG ang sabina para kay De La Rosa para paharapin siya sana sa Camp Crame bukas bilang bahagi umano ng investigasyon sa mga extrajudicial killing sa Davao City noong hepe pa siya ng Davao Police. Salamat naman para hindi naman ako babiyahe dyan dahil naka-kustodiya ako sa Senado eh. So salamat sa IDG. Thank you. Thank you Okay. at nirecall ninyo. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras.